Kinekwestiyon ng ilang residente ang dredging operation ng isang barko sa baybaying sakop ng Santa Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nilapitan ng mga residente sa Barangay Rancho, Santa Ilocos Sur ang barko na nagsasagawa ng dredging malapit sa kanilang baybayin. Duda sila sa operasyon nito. Hanga malibak neta, mining din yung inaramid na. Wen, kasi nalalagay ko black sand. Ayon kay Ilocos Sur Governor Jeremiah Singson, wala silang pinahihintulutang magmimina sa naturang baybayin. Ayaw naman namin silang payagan pag hindi kompleto. The program is dredging, mainly dredging. Kaya sabi ko, hindi naman po maiiwasan na may mga mineral dyan. Nakapaloob sa DENR Administrative Order No. 2020-07 ang pagdedredge sa mga heavily silted river channels sa bansa bilang bahagi ng river restoration. Dito, wala raw gagastusin ang provincial government at babayaran pa ng kumpanyang magsasagawa ng dredging. As per dun sa tax ordinance natin, ang babayaran if it's sand and gravel is 30 pesos per cubic meter. If it's predetermined na lagpas sa threshold ng mineral content, metallic mineral content, ayun yung additional na taxes na babayaran din ng company. Ito yung resulta ng pagdedredge nila. Hindi dapat yun yung hahanapin muna nila tapos yung dredging lang yung parang second priority. Nauna ng kunestyon ng mga barangay official ng Barangay Rancho ang pagdaan ng barko sa kanilang lugar gayong hindi naman ito kasali sa proyekto. Ngunit makikita dito sa dredging location plan na bahagi ito ng proyekto. 2 river channel ng Abra River ang dadaanan ng barko para sa dredging hanggang sa bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Base naman sa ore transport permit na inilabas ng Mines and Geosciences Bureau, itatambak ang mga mahuhukay sa dredging operation sa Manila Bay Reclamation Project sa Pasay City. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.